Kumusta mga bata? Ating ipagpatuloy ang ating diskusyon tungkol sa mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto mula sa recycled materials. Handa ba kayo mga bata? Narito ang mga kagamitan na pandikit. Ito ay ginagamit upang pagdikitin ang mga materyales tulad ng kahoy, metal, plastik, tela, guma at iba pa. Narito ang ilang mga karaniwang uri ng pandikit. Glue. Ang glue ay isang likido o malapot na material na ginagamit upang dumikit o magdikit ng dalawang bagay o materyales. Karaniwan itong ginagamit sa mga proyekto ng sining, paggawa ng mga produkto, at pagpaparami ng mga item sa pamamagitan ng pagdikit ng iba't ibang bahagi. Epoxy adhesive. Ang epoxy ay isang uri ng pandikit na may dalawang bahagi na hinahalo. Ito ang resin at hardener. Matibay ito at mainam para sa metal, plastik at kahoy. Contact cement. Ang contact cement ay madalas ginagamit sa mga proyekto ng sapatos, leather, guma at laminate. Dikit agad kapag pinagdikit ang dalawang pinahira ng bahagi. Ang kilalang brand ng contact cement ay ang Rugby. Glue gun at glue stick. Ang glue gun ay isang kasangkapan na ginagamit upang mag-apply ng hot glue o mainit na pandikit. Ito ay may isang nozzle na naglalabas ng mainit na pandikit mula sa inilagay na glue stick kapag pinindot ang trigger. Karaniwan itong ginagamit sa mga proyekto ng handicrafts, paggawa ng dekorasyon o sa mga proyekto na nangangailangan ng mabilis at malakas na pagkakadikit. PVC cement. Ang PVC cement ay ginagamit sa pagkukonekta ng mga PVC pipes. May partikular na pandikit na angkop para sa bawat uri ng materyales. Mahalagang piliin ang tamang pandikit upang matiyak ang tibay at kalidad ng proyekto. May iba't ibang mga kasangkapan na ginagamit upang magpakinis ng mga materyales tulad ng kahoy, metal, tela, plastik at iba pa. Narito ang ilang halimbawa. Sandpaper. Ang sandpaper ay ginagamit upang mag-alis ng magaspang na ibabaw at gawing makinis ang kahoy. Ginagamit ito sa pagpakinis ng metal at pag-alis ng kalawang. Katam. Ang katam ay ginagamit para sa pagpakinis at pagpapantay ng mga ibabaw ng kahoy. Steel wool. Ang steel wool ay ginagamit para pagpakinis ng kahoy at para pampakintab ng may varnish na kahoy. Electric grinder. Ang electric grinder ay ginagamit upang mag-alis ng mga matitigas na bahagi ng metal at magbigay ng makinis na resulta. Beans grinder. Ang beans grinder ay isang uri ng power tool na ginagamit para pampakinis ng mga metal at ibang materyales. Plancha. Ang plancha ay ginagamit upang mag-alis ng mga gusot at gawing makinis ang tela. Fabric softener. Ang fabric softener ay isang uri ng kemikal para sa pampakinis ng mga tela at pagbibigay ng malambot na pakiramdam. Heat gun. Ang heat gun ay ginagamit para matunaw ang plastik at may tama ang mga depekto sa ibabaw, kaya ito nagiging makinis. Narito naman ang mga kasangkapan na pangkulay. Crayola. Ang Crayola ay ginagamit pangkulay para sa simpleng disenyo sa papel, karton o iba pang light materials. Oil pastels. Ang oil pastels ay parang Crayola, pero mas matingkad at mas madaling dumikit kaysa ordinaryong Crayola. Colored pencils. Ang colored pencils ay ginagamit para sa detalyado at kontroladong pagdidisenyo sa papel, kahoy at ilang plastik na may rough surface. Chalk pastels. Ang chalk pastels ay karaniwang ginagamit sa chalkboards o para sa mga artwork na may malambot na texture. Pintura.
Ang pintura ay isang likidong material na ginagamit upang kulayan o takpan ang isang ibabaw. Kapag natuyo, nag-iiwan ito ng solidong kulay o patong. Karaniwang ginagamit ito sa mga dingding, kahoy, metal at iba pang materyales, pati na rin sa sining tulad ng pagpipinta sa canvas o papel. Tina. Ang tina o dye ay isang pangkulay na ginagamit upang bigyan ng kulay ang matela, sinulid, papel, buhok at iba pang materyales. Natutunaw ito sa likido tulad ng tubig upang mas madaling kumapit sa bagay na pinipintahan o kinukulayan. Naintindihan niyo ba mga bata? Paalala lang na kailangan mag-ingat palagi sa paggamit ng mga kasangkapan, lalo na sa mga dekuryenteng mga kagamitan. Kailangan magsuot ng mga safety gears tulad ng mga goggles, gloves, safety aprons, sapatos, face mask, hard hat at iba pa. Hanggang sa susunod nating talakayan mga bata, maraming salamat. Paalam!